Welcome back to VP Media. So in this video, binisita natin ang motor trade repo lot located at Valley 2 along Sukat Road, Parañaque. I'm gonna show you guys my picks or yung sa tingin ko na okay pa sa loteng to. Alright, so meron tayong 68,210 Mio Sporty 37 monthly. Yan. Okay naman, faded, onte yung harap, pero pwede na. Meron pang isa tayo dito na Mio Sporty din, 63,934. Wala siyang monthly na nakalagay. So itong dalawa na to, ito yung una kong nakita. Okay naman. Yung harap lang yung fade, or rather faded. Pero I have no information kung okay yung takbo niya and everything. And then yung Odo, hindi ko rin napansin. Pero aesthetically speaking, okay naman sila. Okay meaning presentable. Wala masyadong gasgas. May onting fade lang, katulad niya sa mga itim na plastic niya. Meron tayo ngayon dito, Click 160. May sticker na siya and very presentable, kaya may down siya na 5.1. I think lahat ng motor na tataas pa sa 80,000 Philippine pesos yung cash price is may down. Pero anything below 80,000 Philippine pesos, zero down and then straight monthly. Ngayon okay naman to, nakita ko yung nung inikot ko siya, hindi ko lang nakunan lahat, but I really like yung aesthetics niya. Sabi nung bantay, mababa daw ang Odo din nito. So, that's good for us or good for you kung gusto nyo man ng Click 160. Pero mataas pa yung monthly 5.1. But mas mura yung kanyang down compared sa bago. But to each their own, I guess. So, moving on. Raider FI worth 108,462 Philippine pesos. May monthly siya na 5,420 and may down siyang 5,500. May down siya kasi again above 80,000 Philippine pesos siya. And upon inspection, nung nagpunta ako doon, malinis naman siya. Hindi kinahoy. Yung kasi yung dangers ng mga repo. Pero chine-check naman nila yung makina at the very least before nila i-alok sa'yo. Mamaya may mga part sa likod ng lot na to, may mga undesirable na motor, yung mga kinahoy. But this Raider FI, malinis siya, mababa Odo. Sabi sa akin below 10,000 yung Odo niya. Alright? So, moving on. Next ito, TMX 125 na may Odo na 4,424 ata, I believe. Less than 2.5 or less than 2.8 na lang yung monthly niya. Zero down. And maganda daw manakbo, hindi kinahoy. Yun ang sabi ng mga tao sa motor trade lot na yon. Good siya, of course, kung pan-tricycle, pang service mo araw-araw. Mura na din, pero 36 months to lahat ha. Lahat na nabanggit kong terms or monthly would be 36 months. So ayun, moving on. Next is itong Mio i125, priced at 55,496 pesos, zero down, na may monthly na 2,652 pesos. So yung Beat na nasa tabi niya, kaya ako kinunan kasi malinis din siya pero for pricing pa siya. So I'm just showing you, wala pang definite price yung Beat pero yung Mio malinis, sobra. May mga hairline scratches lang sa harap pero the rest okay siya. Yung makina hindi rin daw nagalaw. Yung upuan, onti lang daw yung gasgas pero tinakpan lang daw yan eh. And mababa daw ang Odo nito. I think nasa below 10 daw pero not below 8. So 8,000 to 10,000 daw ang Odo nito. It's good. I mean, okay din siya. Yung monthly kasi sobrang mura na lang and cash niya 55. Kung ima-monthly niya siya, okay din. Next ito, Barako 2 na may cash price na 61,000 and some change. May butal and may monthly siya na around 3,400. Medyo mataas ang Odo. You can see 25,000 na ang tinakbo niya. Pero malinis siya, honestly. 3-4 monthly niya yon. Malinis siyang tignan. Mukhang inalagaan naman. Walang basag-basag na parts. Pero parang ang taas ng tinakbo niya. Ngayon, kung gusto mo ng Barako, kasi Barako pa rin niya kahit anong mangyari eh. Pero i-overhaul mo na to pag kinuha mo to. Walang down given. Kesa, I mean, compared sa kumuha ka ng... Hindi naman sa minamaliit natin yung ibang Pantra na China. But then again, iba pa rin kasi yung Barako, yung performance ng Barako. Solid to. But alam ko ano to eh, kick to na version, hindi siya electric start. So, pwede. Pero medyo lugi na rin kasi sa second hand market parang may makukuha ka ng nasa 40,000 na ganyan yung takbo, in my opinion. Alright, so
Next one. Next is Mio Aerox 155. Priced at 139,450 cash, 7,000 down, 6,328 monthly. Ngayon, kinunan ko to kasi isa na to sa pinakamalinis, or rather pinaka-okay na Aerox sa lote na yun. But, madumi siyang tingnan because nasa sulok lang daw siya, hindi pa nililinis. Ang problema ko lang din sa Aerox na to, medyo mataas daw ang odo. Well, sa kanila mababa pa yung 10. Sa akin kasi medyo mataas na yung 10,000 na odo. Ang nagre-range yata 10 to 15,000 yung tinakbo nito. Hindi sila sigurado, parang rough estimate lang. Yung down niya na yan, onti na lang sa bago ka na eh. Pati yung monthly niya, onti na lang sa bago ka na. So, if I were you, doon na kayo sa bago. Hindi lahat ng nasa repo sulit ba? Diba? Pero, I don't know with you guys. Kung trip nyo to, puntahan nyo na lang. I would like to remind you guys, or rather inform you na yung mga presyo daw dito is bangko ang nagbibigay, hindi sila. So, Motor Trade is Bank of Makati. So, itong susunod, a little over 80,000 pesos siya. So, may down siya. So, 80,000 pesos, 80,002 pesos siya. So, may monthly siya na 3,780 pero may down siya na 900. Okay din naman yung barako na yun kasi start yun eh. Kickstart siya na barako. Medyo malinis. Medyo lang. Ang odo niya sakto lang din. Para sa akin ang Pantra pag nasa 10 to 15, okay lang yan. Kasi pinambi-business talaga yan. So, up to you guys. Next, meron tayong dalawang Pantra. Meron tayong TMX Supremos. Priced at 65,600. Hindi ko nakita yung monthly niya. Nasa 3.6, ayun, nakita ko, 3.6. And ang odo niya, mababa, halos brand new siya. Pero mukha lang siyang hindi siya brand new kasi natambak na. And meron tayo dito, Bajaj City 125, 51K at 2.4 monthly. Eto, medyo lugi na kayo kasi mataas ang odo. Ayan o, nasa 44, if I'm not mistaken, or 4K. Kung nasa 4K siya, pwede. Nasa 2.5 lang monthly. Pero medyo malapit, yung Supremo lalo na, medyo malapit siya sa brand new. Nasa sa inyo na yun. Kung gusto nyo magtipid o hindi. Pero zero down sila parehas. Okay naman din. Nung nakita ko sila, very much presentable. Wala lang, ang guarantee lang nila sa akin is makina. Solid pa yung makina, never been touched or whatever. Moving on. YTX 125, zero down, monthly 2278. Cash is around 47,680. So, dalawa yung presyo doon pero yung mas bababa daw sundin natin. And then, 30K ang odo. Sulit pa ba? I mean, sa ganyang odo, I think makakabili na kayo ng cash na nasa 25,000 sa FB Marketplace. So, I advise doon na lang kayo. Pero kung gusto nyo ng monthly, zero down, and gusto nyo talaga ng YTX and okay lang sa inyo yung odo, marunong naman kayo mag-overhaul ng sarili nyo, pwede to. Moving on. And then, isa pang YTX, meron tayo at 48K cash price. And ang monthly niya, alam ko medyo mataas-taas. 2.7, zero down, 2.795 ang monthly. 2.8 na rin. Pero mababa ang odo nito ha. Relatively speaking, 6,706 something. Mababa ang odo niya at very, very presentable. Maganda siyang tignan. All black siya eh. Wala masyadong hairline fracture. Tuloy, wala masyadong hairline scratches. Maganda daw ang takbo nito, sabi ng mga bantay. Ewan ko, tinest drive nila yan. But, again, guarantee ang makina na okay. Sabi nila, chinek daw nila yung makina nito. So, kung gusto nyo ng YTX, mas okay na deal to kaysa dun sa isa. Sa katabi niya, yung pula na yun. Yung pula, 30K odo. Ito, 6K lang. Ito na lang. Kung ako sa inyo, ito na lang. Alright? Next. Next is Kawasaki Bajaj NS200 Fi and with ABS. Cash price, 108,000 pesos and some change. Tapos, monthly niya is almost 5,700 na. 5,695, so let's say 5,700 na. Malinis siya. Mababa daw ang odo relatively. They said mababa pero hindi nila sinabi exact figures and or yung range, but they just assured me na mababa pa. No down siya.
surprisingly, kasi 108,000 pesos yung cash. Sabi nila pag 80k pataas may down, but this one wala siyang down. Siguro they just wanted to get off the lot. Ganda nung paint kasi pati yung body may white. And I really like this one. Pero again, second hand na NS, medyo alangan ako dyan dahil sa yung naghahalo yung langis at saka yung tubig. Hindi ko alam kung sa FI yun pa rin ang problem, pero sa carb medyo madalas na sakit yon. Okay, do your own research, but then again, okay tong motor na to. Next, we have the XRM 125 na motard. Almost 51k cash and 29 something kapag monthly. And yes, kasama yung kahon na yan. Nakakatawa nga eh. But the only disclaimer about this motorcycle is nandun siya sa pile na hindi daw masyadong okay. So hindi ko alam kung ano yung, hindi naman nila sinasabi sa akin kung ano yung mismong problema. Pero sinabi lang nila, they parang assessed na hindi masyadong okay manakbo tong motor na to. So, at your own risk, tignan nyo tong motor na to. And, of course, zero down siya. Alright? Next. Eto na. So, ito yung pile na hindi masyadong okay. Or rather, hindi talaga siya okay na part ng lot. Ito malinis sana, nagustuhan ko to, malinis, gusto ko yung kulay, aesthetic wise, okay siya. Pero sinabi nila may problema raw sa FI, and nagtataka lang din ako bakit napakaraming Bergman. Ano ba, pangit ba yung motor na yun? O, I mean, on paper, it looks good, and then marami namang owners na natutuwa. So, I'm not sure. Okay, ayan, talagang lahat ng nasa lot na yan, hindi sila okay. May problema sa belt, may problema sa FI, may problema sa carb. Yun daw yung most na problema sa part na to. Alright, so meron tayong makikita dito na, ayan. Ito yung nangihinayang ako. Raider Carb 150, 61k cash price. Pero hindi siya pwedeng ibenta. Alam niyo bakit? Kasi wala siyang piston. Kinahoy siya. So monthly niya, ayan o, 29. Okay na sana eh. Tsaka basag-basag. Wala siyang piston. So, nataka ko, paano yun nahatak? So, parang ikinarga daw sa service nila. So, kinahoy muna nung dating may-ari, ibinenta yung piston, and then tsaka sinuli. I mean, which is sad. Pero, come on, di ba? Usually rin pala, may aesthetic problem yung nasa part ng lot na to. So, basag-basag yung headlight and everything. Also, kahit yung mga nasa good pile nila, yung nasa good part ng lot, kung basag ang headlight nun, as is where is yun. Pag binili nyo, kayo na bahala magpagawa dun. But, ang inaayos lang nila is makina. They are sure na kapag binigay nila sa yun, tatakbo yun ng matagal and tatakbo yun ng maayos. And meron tayo ditong matinong XRM. Hindi ko lang maano kung motard siya or hindi eh. But maayos naman siya. Wala pang presyo nga lang. But maybe by now, kasi 1 week na tong video na to eh. So I hope may presyo na siya. And meron pang iba daw, may mga Raider pa doon na walang presyo pero malilinis. Alright, so next. And the last one na nakita kong okay sa lot na yon is this one. Click 125, 0 down, and 29 monthly. Malinis naman siyang tignan. May mga dahon-dahon lang pero malinis yan sa personal. Sabi nila ang odo nito is nasa 10,000 to 15,000. So, para sa Click 125 na 0 down, di na masama. Kung ipag-grab mo, pwede pa to eh. May siguro 5-10k ka pa bago magpa-overhaul. Sa tingin ko lang naman hindi ako sure, hindi naman ako owner ng 125. It's just an assumption, but better check the manual for overhaul or whatever maintenance. Alright? And doon na nagtatapos ang ating repo hunt. So pasensya na kayo kung medyo paulit-ulit lang yung footage kasi biglaan lang yun, napadaan lang ako doon and I said, maybe, nandito na rin naman lang ako, di ba? Magtitingin na ako, ba't di ko pakunan, di ba? So, sabihin nyo sa akin, if you would like to see more of this kind of content, sabihin nyo sa akin para mas gagandahan natin yung production sa susunod. And also, please subscribe, like, and share it to your friends kung, if you enjoyed the video and whatnot. Alright? So, I'll see you on the next one. Ciao.